mayroon na naman kayong palusot. Nagbabagong global financial condition. Ito na naman ang inyong bagong pakulo. Binubola nyo na naman ang taong bayan. Niloloko nyo na naman kami na mga nagbabayad ng buwis. 18.13 noong January. Ngayon, 18.16%, 18.16 trillion pesos na. Palubog ng Pilipinas habang itong mga nagkamal ng salapi at tumanggap ng maleta at paper bag ay walang ginawa kundi igiit ng igiit at patuloy na isiksik ang usapin ng impeachment. Kaawa-awa naman ano ha. Ay, bibintang na naman nila ito sa mga Duterte. Ano? Bibintang na naman ito sa mga Duterte. Kawawa naman yung mga Duterte. Sila na lagi na pagbibintangan. Pati ako, napapagbintangan na rin DDS. Yung usapin ng impeachment ay sus Maria Jose. Ito yung isang pagkilos politikal na hala na tayong patutunguhan. 5:35. Nakatagdang maglabas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng executive order na magpapatupad ng 50 pesos per kilo rice cap sa imported well-milled rice. Kasabay nito'y pinalalawak din ang 20 pisong per kilo ng bigas na programa ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, mananatili sa suggested retail price ang presyo ng pangunahing bilihin habang patuloy ang pamahalaan sa pagmamanman sa 205 commodities. Tumas na sa 2,000 tonelada ang supply mula sa dating 600 tonelada na ipinamamahagi sa mahigit 600 distribution centers sa buong bansa. Matatandang nilagdaan din ng Executive Order 110 na nagdedeklara ng State of National Energy Emergency na nagbibigay kapangyarihan sa gobyerno sa fuel allocation at energy saving programs. Abante Pilipinas! Naalala ninyo ano ha? Ang sabi ni Senator Ping Lacson sa kanyang mga interpolasyon ay kahit na magdatingan itong excise tax. Itong excise tax, bago maipatupad diyan, ay baka umabot pa ng mga June. Kung yan man may papatupad kasi magkakaroon ng mga pagdinig ng mga pag-uusap, etc., ng mga recommendations and planning and so forth, na bago mapirmahan ng presidente, aabutin pa yan ng 1 hanggang 1.5 buwan. Sa dami ng ginagawa, ano ha? Lalo pat laging nga ay halos hindi na natutulog ang presidente. Dahil sa pagtatrabaho. Hindi ba ga? Kaya nga yung ibang mga panukalang batas niya, hindi na naging batas, hindi ba ga? Yung sinasabi ni Ega Erice. Dahil sa sobrang dami ng trabaho ng presidente, hindi niya na nagawa yung ibang mga trabaho niya. Yung ibang mga panukala niya, yung ibang mga nais niyang i-priority, wala nang nangyari. Di ba? Ay ngayon, ay sabi ni Ping Lacson, mga 1 to 1.5 months pa bago ito mapirmahan, sakali mang matapos yan. And may probably aabutin daw ito ng June. At ang masakit, magkano lang ay ibababa nito? Ang magiging epekto nito. Mga 5 hanggang 6 pesos lang per liter. Imagine, tingnan nyo di ba Brian Quitoriano, magkano na ang itinaas ng itinaas ng gas. Yung balik tayo doon sa iniwan ko sa sa Batangas, Yung iniwan ko sa Batangas ay 49.70. Ay ngayon ay 89.50. 89.50. So 39 pesos and 80 centavos. Bukas, ay napipintong tumaas na naman ng hanggang 7 piso ang gasolina. Ako, kinukumpit ko yung gasolina na hindi ko na tinitingnan yung krudo. Nakakaawa na yung ating mga kababayan naririmarim na ako sa presyo ng krudo. Mantakam yung 130. Ngayon, bukas, yung 89.50 ay madadagdagan pa ng hanggang 7 pesos. Martes bukas, hindi ba ga? Ano na nga abutin yan? So yung 89.5 plus 7 ay 96.50 na. Pagkatapos, lilipas pa uli ang ilang araw, lilipas pa uli, pataas ng pataas.
At pagdating ng June, gaano nakalaki o kamahal ang ating gasolina? Abi nga. Tapos ay babawasan ng 6 na piso lang. Ay, sus ko po. Kaya, sabi nga natin nung mga nakarang araw, brace yourself. Hindi na babalik sa dati, nakagaya nung dati ang presyo ng gasolina. Abante Pilipinas. Malabo na. Malabo na. Alas 5:40 ng umaga. Mabot na sa pinakabagong sa panibagong pinakamataas na antas na 18.16 na trilyong piso ang kabuuang utang ng Pilipinas noong Pebrero ayon sa Bureau of the Treasury. Mas mataas ito ng 0.14% kumpara sa 18.13 trillion noong Enero. Bunsod naman ito ng patuloy na pag-asa ng pamahalaan sa domestic financing upang mapatatag ang ekonomiya sa harap ng pandaigdigang hamon kabilang ang epekto ng digmaan sa Middle East. Sa kabila ng pagtaas, iginit ng Bureau of the Treasury na nananatiling matatag at maayos ang pamamahala sa utang ng bansa sa gitna ng nagbabagong global financial condition. Abante Pilipinas. Ay, bibintang na naman nila ito sa mga Duterte. Ano? Bibintang na naman ito sa mga Duterte. Kawawa naman yung mga Duterte. Sila na lagi na pagbibintangan. Pati ako, napapagbintangan na rin DDS. Abante Pilipinas. Ay, kayo talaga, ano ha? Hindi naman tayo nagmamagaling. Ano ha? Ang pinag-uusapan natin, opinion lang natin, hindi ko pinipilit. Maniwala ka o hindi, wala akong magagawa, ano ha? Pero itong mga opinion pinag-uusapan natin, lalo na yung usapin ng impeachment, ay sus Maria Josep. Ito yung isang pagkilos politikal na hala na tayong patutunguhan. Ha? Palubog ng Pilipinas habang itong mga nagkamal ng salapi at tumanggap ng maleta at paper bag ay walang ginawa kundi igiit ng igiit at patuloy na isiksik ang usapin ng impeachment. Abante. Kaawa-awa naman, ano ha? Kaya tanong, 18.13 noong January, ngayon 18.16%, 18.16 trillion pesos na. Ay kung ibalik ninyo kaya yung nawawalang 1 trillion, baka bumaba pa ito ng 17 trillion kahit papano. At isoli nyo na lang. At mayroon na naman kayong palusot. Nagbabagong global financial condition. Abante. Ito na naman ang inyong bagong pakulo. Binobola nyo na naman ang taong bayan. Niloloko nyo na naman kami na mga nagbabayad ng buwis. Abante Pilipinas. At pagkatapos, ang inyong uutuin ay yung mga taong wala namang binabayad na buwis na patuloy nyong ginagawang tamad, pinaaasa sa mga ayuda. Na samantalang kami, wala naman kaming natatanggap na ayuda o naman tulong mula sa pamahalaan. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas.